Girl, bago pa lang ako nun sa Jollibee. 24 hours yung branch sa may recto. Working student ako that time. 20 anyos. Night shift ako nung araw na yon. Mga around 11 p.m. Chill lang sa store. Konting tao lang. May isang babae na mukhang pagod na pagod. Nakaupo lang, busy sa phone niya. Tapos isang magjowa na mukhang may pinagdadaanan, hindi nagpapansinan. Tatlo lang sila, ganun kalamig yung gabi. Tapos ayun na, may biglang pumasok na matandang babae. As in legit na matanda na. Puti na yung buhok, nakalugay, naka-red na shirt, tapos mahaba yung palda, kulay itim. Akala ko nga si Lola Basyang eh. Dumiretso siya sa counter. Sinalubong ko. "Welcome po sa Jollibee, ma'am. Ano pong order nila?" Walang imik, girl. Deadma. As in walang tingin. Walang salita. Sabi ko sa isip-isip ko, okay, noted. Sungit si Lola. Maya-maya sumagot din. "Burger with TLC. Regular fries. Large pineapple juice." Simple lang pagkasabi niya, parang robot. So, inulit ko yung order niya. Tapos tinanong ko kung may dagdag pa. Wala pa ring sagot, nakatitig lang. Naglabas siya ng eksaktong bayad, like eksakto talaga. As in, hindi ko pa sinasabi yung total pero alam na niya. Either madala siya sa Jollibee, yun lagi yung order niya, o mat-wizard tong si Lola. Tapos tumalikod na siya at umupo sa harapang sulok ng store. So ako naman, prep ng order. Pero nung nilingon ko para ihatid na sana, girl, wala na siya. As in wala. Dead as wala sa upuan. Sa isip ko, baka umihi lang. Lola kasi, madalas ganon. Pero ilang minutes na, 5, 10, 15, wala pa rin siya. Doon na ako kinilabutan, kaya pinuntahan ko yung CR ng babae. Wala. Pinuntahan ko na rin yung CR ng lalaki kahit medyo nag-aalangan ako. Still, walang matanda. Pagbalik ko sa counter, parang gumapang yung lamig sa batok ko. Tinanong ko yung kasabayan kong crew, "Uy, nakita mo ba yung matandang naka-red na shirt?" Sabi niya, "Ha? Wala naman atang ganon." Pati yung guard tinanong ko. Wala rin daw siyang nakitang matanda na pumasok. Seryoso girl, sabi pa niya, "Hindi ako maalis sa pwesto. Siguradong sigurado ako. Wala akong nakitang ganyang babae." So ako, parang napako na lang sa pwesto. Hindi ko alam kung antok lang ba yon, stress o kung ano. Pero to this day, never ko talaga makakalimutan yung creepy vibes ng matandang yon. After nun, wala na. Di na naulit. Pero swear, nung gabi na yon, may umorder, may binayaran, pero never nagka-pick up ng order. At tila ako lang yung nakakita. Mga bes, share ko lang tong nangyari sa akin dati. Like legit, hanggang ngayon kinikilabutan pa rin ako pag naaalala ko. So ayun, college pa ako nun. Third year. Every Friday after class, dumadaan talaga ako sa Jollibee sa may recto. Parang routine ko na siya, ganon. Gusto ko lang i-reward sarili ko after ng Hell Week. Lalo na finals. That night, kakagaling ko lang sa last exam ko. 8 to 9 p.m. yon. Siyempre, stress na stress si ate mo girl. Kaya sabi ko, tara, self-date.
Kasi yung mga tropa kong girls at boys hindi sumama. Gusto na raw magpahinga sa dorm. So ayun, ako na lang. Umorder ako ng Aloha Burger, fries, tsaka iced coffee. Umupo ako sa may harap, malapit sa glass wall. Chill lang. Nood-nood ng mga tao sa labas habang ninunguya ko yung fries ko. Peaceful pa lahat. Gabi na kasi mga 9:30 na. Habang busy ako sa pagmumuni-muni, bigla kong napansing may dumaan na lalaking naka-white pero madungis. As in parang pulube. Wala akong pakinong una. Akala ko dadaan lang. Pero maya-maya, paglingon ko sa counter, ando na siya. Nakatayo lang. Walang commotion-motion, parang frozen. Hindi siya pinapansin ng crew. Tingin ko siguro dahil kasi sa itsura niya. At first, wala lang din sa akin. Pero habang tumatagal, ang weird na. Kasi bes, 15 minutes na siyang nakatayo doon. Walang kausap, hindi gumagalaw. Naisip ko, baliw ba to? Bigla bang magwawala to? Kaya as in alert mode na ako. Yung isang mata ko sa burger, tapos yung isa sa kanya. Tapos bes, eto na. Bigla siyang lumingon sa akin. Putek, ang creepy. As in, yung tingin niya parang nanunuot. Napatingin din ako sa kanya. Tas parang hindi ko na rin maalis yung tingin ko. Nagkatitigan kami, girl. Walang sound, walang galaw. Parang horror movie. After ilang seconds, umatras siya. Akala ko lalapit siya sa akin. Pero buti na lang papunta siya sa pinto. Pero bes, habang naglalakad, hindi pa rin niya inaalis yung tingin niya sa akin. And guess what? Pagdating sa pinto, huminto siya. Tapos ngumiti. Creepy. Hindi cute. Hindi friendly. Yung ngiti niya, parang sa multo sa horror film. Tapos, eto na talaga. Habang nakatingin pa rin siya, dumiretso na siya palabas. Pero girl, hindi niya binuksan yung pinto. Lumusot siya. As in, parang wala lang. Diretso lang palabas. Hindi ko alam kung maninigas ako o tatayo ako. Para akong binuhusan ng yelo. Grabe yung kaba ko. Parang gusto na sumabog yung dibdib ko. Napatungo na lang ako, pumikit at nagdasal. Hindi ko alam kung anong gagawin. Tapos ayoko na tumingin ulit baka nandun pa siya. Eto pa, may humawak sa balikat ko. Hala, akala ko siya na. Mapapasigaw na sana ako. Paglingon ko, hay, yung crew lang pala. Tinanong niya kung okay lang ako. Sabi ko, oo. Kahit halatang hindi. Humingi ako ng tubig. Tapos sabi niya sa akin, nakita ko rin yung nakita mo. Napatingin ako sa kanya. Seryoso siya. Sabi niya, alam mo ba, dati siyang crew dito. Nagpakamatay siya. Nitong Lunes lang. Aba, teka lang. Lunes? Friday ngayon. So ilang araw pa lang? Bes, legit kilabot. Pati spine ko nanlamig. Umuwi akong nanginginig. Hindi ko alam paano ko natawid yung biyahe ko pa dorm. Simula nun, never na akong kumain mag-isa sa Jollibee lalo na kung gabi. Wala na bes. Baka next time ako na yung sumunod sa kanya. Joke lang. Pero seryoso, sobrang takot ko talaga nun. Kaya pag may nagsabi sa akin na, tara, Jollibee sa rekto, isang malaking hindi na agad. Alam nyo, never talaga akong naniniwala sa mga multo o kung ano-ano mang kababalaghan.
Para sa akin, gawa-gawa lang yan ng matatanda para takutin tayong mga bata noon. Pero isang gabi, sa Jollibee pa mismo, may nangyaring hindi ko makakalimutan. Birthday ng bunso kong kapatid. Siyempre, matik, Jollibee. Bata pa lang kami, parang kasayahan na ang spaghetti at chicken joy. Pero ewan ko, nung gabing yon, may iba. Parang ang bigat ng hangin habang papasok kami. Hindi yung tipong mabigat kasi gutom ka. Yung tipong parang may nakaabang. Hindi ko pinansin. Kumain kami. Picture-picture, tawanan. Pero habang kumakain ako, may naramdaman akong kakaibang lamig. Tapos may bumulong sa utak ko. Seryoso, hindi ko alam kung imagination lang pero parang may nagsabi na huwag kang magpaiwan. Nag-CR ako pagkatapos kumain. Yung sa lalaki, medyo luma na. Konting tiles lang tapos may stockroom sa dulo. Pagpasok ko, may naamoy akong amoy goma. Parang lumang costume o jacket na nababad sa ulan. Tapos ayun, sa gilid ng CR, parang may nakasandal sa dingding. Costume ng Jollibee, pero hindi naka-display. Yung tipong parang itinago, madumi, basa-basa at nakatagilid ang ulo na parang pagod. Nilapitan ko ng kaunti, pero may narinig akong mahinang hikbi. Yung parang batang umiiyak. Tumigil ako. Tapos lumingon ako. May batang lalaki sa may sulok ng CR. Nakatayo lang. Nanginginig. Tinanong ko siya. Bata, anong ginagawa mo dito? Nasaan ang magulang mo? Hindi siya sumagot. Tinitigan niya lang ako. Sobrang lungkot ng itsura niya. Tapos bumulong siya. Hindi nila ako makita. Di ko na alam kung gaano na ako katagal dito. Putik. Doon na nagsimulang manlamig ang bato ko. Lalo na nang mapansin kong hindi siya nakatapak sa sahig. Parang nakaangat. Sa likod niya, may mga Polaroid na nakatape sa pader. Mga party photos. May mascot, may cake. Pero yung mga mukha, faded. Parang binura. Tinignan ko siya ulit. Tinanong ko, anong pangalan mo? Kyle. Sagot niya. Parang sumikip yung dibdib ko. Kasi naalala ko, si Kyle yung batang nawawala noon sa branch na to. Matagal na. May poster pa nga dati sa pinto ng cashier area. Takbo agad ako palabas. Sinabihan ko yung crew. May bata sa CR, si Kyle ata yun. Siyempre nagkagulo. Tinawag yung manager. Sinalubong nila ako sa CR. Pero pagbalik namin, wala na lahat. Walang bata, walang costume, pati yung Polaroids, wala. Malinis. Parang hindi ako pumasok dun kanina. Parang walang nangyari. Kinabukasan, binalikan ko yung branch. Kinausap ko yung crew. Tinry kong hanapin kung may CCTV. Sagot sa akin, Sir, wala pong CCTV sa CR. Pero nung araw na nawala si Kyle, tinry naming hanapin kahit sa mga footage. Wala ring makitang footage na lumabas siya. Tinanong ko na rin yung tungkol sa lumang mascot costume. Sabi nung isa, wala na po sir. Simula nung incident na yon, tinanggal na yung lumang costume. Pero never po namin nakita kung sino talaga yung huling nagsuot. Mula nun, pag nagja-Jollibee ako, di ko na pinapatagal. Di na rin ako basta-basta nagsi-CR mag-isa. Kasi minsan, yung mascot na nakangiti sa'yo,
Baka may laman pa pala ng isang kaluluwang di pa nakakauwi. So ayun na nga. Kolektor ako ng kung ano-anong toys. Kasama na dun yung mga Happy Meal, Jollibee collectibles, mga ganon. Trip ko lang talaga. Isang araw, habang naglalakad-lakad ako sa mall, bigla kong napalingon sa isang tindahan na may mga lumang toys. May nakadisplay na Jollibee doll. Hindi yung chibi cute, yung mas malaki, parang limited edition ata. Sabi ko, ayos to ah. Binili ko. Hindi ko na inisip. Basta gusto ko lang ilagay sa shelf sa kwarto, pandagdag sa collectibles. Sa una, wala naman. Display lang. Astig nga eh, parang batang nostalgic vibes. Pero eto na. Mga ilang araw yung lumipas. Parang may mali. Napapansin ko, parang gumagalaw yung ulo nung doll. Hindi naman literal na parang sa horror movie. Pero yung pagkakatingin niya dati sa gilid, biglang diretso na sa akin. Minsan yung kamay niya parang nakaangat. Sabi ko, baka ako lang to. Baka nausog ko lang or something. Pero nung isang gabi, yun na. Natutulog ako. Biglang may malamig na hangin sa loob ng kwarto. Yung bintana sarado. Yung electric fan patay. Kinilabutan na ako. Pagtingin ko sa mesa, wala na yung doll. Tumingin ako sa gilid ng kama. Putik, nakatayo siya doon. Yung doll, sa tabi ng kama ko. Hindi siya nahulog ha. Kasi mataas yung shelf. Tapos hindi naman siya pwedeng gumulong pa ganon. Tapos parang may weird na presence sa kwarto. Para bang may ibang energy. Gets? Kinabukasan, dinala ko agad sa likod bahay. Tinakpan ko ng tela. Binalot ko pa. Pero kahit nasa labas na, parang may dala pa rin siyang malas. Lagi akong nagigising ng 3 a.m. May mga tunog sa kisame. Nung tinapon ko na talaga, as in sinakay ko pa sa kotse at dinala sa ibang lugar para i-dispose, may nahulog na papel sa ilalim ng upuan. Akala ko resibo lang. May pangalan ng bata. Tapos date. Date ng kamatayan. Nag-search ako online. Yung pangalan, tumugma sa isang bata na namatay ilang taon na ang nakalipas. Eksaktong araw ng pagkamatay niya. Yun din yung araw na nabili ko yung doll. Wala na. Ayoko na talaga sa mga ganon. Simula nun, pag may nakita akong Jollibee collectible, aba, deadma na. Hindi lahat ng nostalgic, cute. Minsan may laman.